welcome back to our channel. This is Eileen and Craig, but for today it's me again, mag-isa kasi yung asawa ko na sa work pa. So for today's video guys, gagawa nga ako sa inyo ng story time. Dito talaga ako sa kitchen namin nag-film kasi ang ganda ng lighting dito guys kumpara doon sa aking office. Hindi ako nag-film doon masyado kasi hindi maganda yung lighting. So yun na nga guys, napag-isipan kong for today mag-vlog ako ng story time about sa life ko before I meet my husband, of course, Craig. So yun nga guys, before ko nakilala si Craig, pagka-graduate ko pa lang ng high school guys, nag-aral ako ng nursing aid pag after ng graduate ko ng high school. But sadly, hindi ko siya natapos kasi very expensive and hindi kaya ng parents ko na tustusan yung aking study sa course na yon. So, sobrang stress ako that time guys. Grabe yung pagpayat ko kasi gusto ko talaga yun aralin pero hindi ko siya natapos. Parang 6 months lang ata ako sa nursing aid. Hindi ko siya natapos and then after that, sabi ko, fine, kung hindi ako mag-aaral, anong gagawin ko? So, naisipan kong mag-work na guys. So, first job ko is sa Robinson Jensen, yung nagbabantay, ano ba ang tawag nito? Yung parang kids zone ba ang tawag doon? Basta yung dati, ano ba pangalan ng name na yun? Pero nawala na kasi yung dati sa nawala na siya ngayon sa Jensen eh. So, yun yung first job ko guys. Nag-work ako sa mall ng doon sa mga kids. And then after that, start akong, kasi parang 4 months lang yun eh. Diba ganyan yung mall natin sa Pilipinas. Ewan ko ba, depende na lang kung regular ka dyan after nyan. So ayun guys, after no, nag-apply ako ng KCC Code, isang mall din, malaking mall yan sa Jensen. Nagtrabaho ko dun sa KCC Mall ng parang mga almost 5 months din. Kasi nga, meron silang patakaran talaga na every 4 months na lang, every 4 months lang para give chance to others nga. So ayun yung ginawa. Nag-stop ako doon, then nag-apply na naman ako ng SM. So puro mall talaga lahat guys. Halos inikot ko na yung mall doon sa Jensen. Yung hindi ko lang natrabahuan ata yung Gaisano. Pero stop ako nun guys kasi parang, hay nako, sabi ko, ano ba to? Laging 4 months lang. Hindi ka kasi hindi din naman ako na-promote para maging regular or maging doon sa So, yun, yung stop ako. So, I decided to apply abroad. So, 2014, nag-apply ako ng work kasama yung ate ko papuntang Kuwait. Yun first abroad ko guys ha, Kuwait. Talagang Arab country. So, yun lang naman kasi yung madaling i-apply dati na trabaho papuntang abroad. Yung mga OFW na mas mabilis kang ma-hire ka sa ibang bansa. Pero ng Kuwait, Saudi, mga ganyan, yun yung mabilis kasi sa mga ibang bansa. Katulad ng mga ganito, Australia, ganyan, mahirap. And then that time, yung Hong Kong, mahirap pa yung Hong Kong kasi nga, may may placement fee or merong training pa siya. So, hindi ko pa afford that time. So, yung ginawa ko, nag-apply ako ng Kuwait. And then, yun, na-approve ako, nag-work ako ng Kuwait. Sa Kuwait ako, 18,000 pa nung 2014 eh. Yung, guys, nag-work din ako dun sa Maynila na parang lagpas 1 taon din after no. Try akong magtrabaho ng working student tapos nag-study ako guys, nag-aral ako. Ang kinuha ko na namang course, IT. So ako ng 1 year sa IT sa Maynila. Hindi ko din natapos kasi ang hirap guys, habang nagtatrabaho ka tapos nag-aaral, mahirap siya. So na-stop ko din yun and then umuwi ako ng lugar namin tapos nagstay lang ako sa bahay. And then yung ate ko, meron siyang internet shop that time kasi meron yung asawa niya noon na Indian. May business sila na internet cafe. So doon ako parang nag-work or nagstay lang sa bahay tapos tulong-tulong sa kapatid ko until nung may isa akong friend na sabi niya, uy, mag-apply tayo ng Hong Kong. Yun, iyaya niya na naman ako mag-apply ng Hong Kong. So sabi ko, ano ba yan? Kakagaling ko lang ng abroad, mag-abroad naman ako. Ang hirap kaya mag-abroad. Sobrang hirap talaga sa mga abroad dyan, sa mga nakaranas, lalo na sa mga Middle East. Ay, sobrang hirap yan guys. So,
sabi ko, ano ba? Pero sabi nila, mas maganda naman sa Hong Kong kasi, ano, ganito, ganyan. Sabi ko, sige nga, try natin. So, yung friend ko, sabay kaming dalawa, nakakuha kami ng interview. So, pumasa kaming dalawa sa interview. Pero yung friend ko na nagyaya sa akin, hindi niya tinuloy yung pag-Hong Kong kasi, ano daw, ang mahal daw ng, ano, may training kasi siya. And then, parang ang laki ng babayaran. So yung nagastos ko din talaga nun, guys, umabot din ata siya ng mga 150. Kasali na yung mga pamasahe sa Jensen, yung asikaso ng mga papers, tapos nung nagstay kami sa Maynila, na binayaran namin na 30K yung training center. Basta ang mahal pag nasa Hong Kong, ewan ko ngayon kung ganun pa rin, pero malaki yung sahod nung nasa Hong Kong naman ako. So yung ginawa ko naman nung nag-training na kami, tapos pumasa naman ako. Ang dami pang struggle niyan, guys, ha. Sa mga naka-abroad dyan, alam nyo kung gaano ka-struggle yung medical, yung training, yung mga gastos nyo, yung mga pamasahe nyo dito, papunta sa mga OWA, PIDOS, whatever. Alam nyo yan, sobrang hirap. So, naranasan ko talaga yung struggle na ganyan, guys, pero I don't care. And then, nung nag-work ako ng Kuwait that time, yung mga sahod ko, napupunta din sa family ko. Kasi nung dalaga pa ako, family. So, yung mga sahod ko noon, padala sa mama ko, sa papa ko, at wala talaga akong ipon, as in. Kaya lahat nung, meron din ako na napundar sa sarili ko, pero more on sa family that time. Then, nung nasa Hong Kong din ako, guys, ganun din. Nung nasa Hong Kong ako, mabait naman yung amo ko, pero masyado silang stricto. Tapos, sobrang liit ng bahay ng mga Hong Kong. Guys, sa Hong Kong, bihira ka makikita na malalaki ang bahay. So, yung boss ko, hindi naman sila ganun kayaman. Pero yung sahod sa Hong Kong, ang ganda ha, malaki. Tapos, every week, mayroon kaming day off. May day off talaga every week sa tuwing, every week yun. And then, pag mayroon silang mga holidays doon, babayaran ka din nila. So, sobrang ganda talaga ng pasahod din ng Hong Kong. But, ang dami ding mga tao sa Hong Kong na sobrang hirap, lalo na kung makakita ka ng amo na stricto, guys. Tapos sila doon, pag pinapakain ka, sobrang liit. Sobrang payat ko kayo nung nasa Hong Kong ako kasi nung mga first, mga 1 month or pa 3 months ako sa Hong Kong, sobrang payat ko, guys. Kasi yung amo ko, parang nangangapa pa din siya, nangangapa din ako sa kanya. So, doon ako sa kitchen nila kumakain. Yung kitchen nila, guys, sobrang liit na kailangan mong lumabas bago makapasok yung boss mo. So, yung boss ko kasi ano siya, matandang dalaga siya. Pero hindi pa siya matanda, parang nasa 40 pa lang yung edad niya. Tapos first month ko talaga, nagkakapa sila. Doon ako sa kitchen pinapakain, yung bibigyan lang ako ng kaunti. Yung parang nagkaka-self, pity, pag nandun kayo. Parang grabe naman to sa bahay namin, kahit mahirap kami, sobrang dami naman. Makakain ako ng mas madami pa dito. So yun, guys, sobrang skinny ko talaga nung nasa Hong Kong ako. Pero after naman nun, ng mga 3 months na ako, medyo bumait na yung amo ko. Sumasabay na ako sa kanilang kumain, tapos pwede na akong kumuha. Na kahit nandyan na sila, tapos pwede na akong kumuha, ganyan. Sinasabay na nila ako sa pagkain kasi parang nakuha ko na yung loob nila. So yun, ganun lang naman sa kanila, pag nakuha mo yung loob nila. Pero hindi pa rin maiiwasan na parang katulong talaga yung trato sa'yo, ganyan. So, super talaga, guys, sa mga OFW ko, mga nanonood dyan. Naranasan ko yung mga naranasan nyo, guys. As in, talaga. Yung iiyak ka sa gabi, yung parang hinihintay mo na lang yung day off kasi para makapagpahinga ka. Lalo na nung sa Kuwait ako, ay yun talaga, guys, walang pahinga, walang tulog, walang ano. Yung pinaka-nainisan ko pa nung nasa Kuwait ako that time, yung nagpapamassage yung amo mo, yung minamassage nyo sila sa mga paa, ganyan. Sabi ko, hindi, nung time na yun, dalawa kasi kami sa bahay nung nasa Kuwait ako, dalawa naman kami sa bahay. Yung amo ko talaga, dalawa yan sila mag-asawa. Yung yung asawa magpapahilot, tapos yung babae magpapahilot, sabayan sila habang nanonood sila ng TV. And then, anong oras na, guys, mag-aalauna na kami nga akyat, tapos gigising kami ng alas 5, so sobrang hirap talaga. Tapos pag nagpa-party yan sila, guys, nakatulog lang kami sa hagdanan habang naghihintay sa kanila. Kasi hindi ka matutulog hanggat hindi dumating yung amo mo, ganyan sila doon. Kasi mag-aasikaso ka pa sa mga alaga mo. Dalawa kami, tapos 3 yung alaga namin, then yung mag-asawa. So, yun. So, yung lalaki, medyo na matagalan na. Yung palapit na ako, mag 1 year and 6 months na ako, medyo nag-start na siyang magmamanyak-manyak, guys. So, yun, start nun, hindi ko talaga tinapos yung yung parang patapos ko na 2 years. Hindi, 1 year and 6 months lang ako. Tapos,
umalis talaga ako, nagme-message ako sa ano ko, kasi kung hindi, yung papa ko nagwa-wild na yung papa ko sa agency dito sa Pilipinas, na sabi, pauwi niyo yung anak ko, kung ganyan yung amon na magbastos-bastos. So yun, grabe yung struggle ko doon guys. Kung hindi siguro ako umalis din doon sa amo ko, baka hindi din yung buhay siguro ako, pero may nangyari siguro na hindi maganda. So yun, kaya pasalamat talaga ako na yung hindi ka talaga masaya sa lugar guys, talagang ay sobrang stress ko guys, yung iiyak ako sa gabi, tapos trabaho ka pa rin, kulang sa tulog. Minsan nung nasa Kuwait ako, hindi naman kami makakain pa ng maaga, trabaho na agad, tapos ang laki ng bahay, ganyan. Sa Hong Kong naman, ang liit naman ng bahay, pero stricto din yung amo ko, yung parang gusto nila yung binabayad sa'yo, yung susulitin nila, kaya wala kang pahinga. So ganyan talaga yung struggle nung nasa abroad pa ako. So ayan din, pagkasahod, wala kang natira, bigay lahat sa pamilya. Pero nakaaral naman yung kapatid ko, nagkakagraduate siya na, dalawa naman kami ng ate ko nagtulong-tulong. Sobrang hirap talaga sa ibang bansa magtrabaho, lalo na sa Middle East or sa mga Taiwan, wherever, or Hong Kong. Pag sa bahay ang trabaho mo, sobrang hirap. Sobrang hirap. Talaga yung katawan mo, yung dapat kung nag-abroad ka mentally and emotionally and physically fit ka guys, na para makapasa ka or malagpasan mo. Lalo na yung sa mind mo talaga dapat malakas. And then very ano ka talaga. Kasi ako naranasan ko. Nasa Hong Kong naman ako. Pandemic noon, then ang papa ko may sakit na. Yun nga yung lungs cancer niya. So nag-work ako sa Hong Kong ng 2018 to 2021. So recently lang talaga. So nung papa ko ano na siya, may sakit na siya, may cancer na pala siya sa lungs. And then nung umuwi ako sa Pilipinas, pandemic. Nung pandemic, then nagtayo kami ng parang sari-sari store. Maliit na karinderya, and then yung kapatid ko mga damitan, yung ewan ko kung makita ko pa yung mga video or picture na mga ginawa namin after nun. So yun na yun guys, yun na yung nasabi ko na, ay naku, ayoko na talagang mag-abroad. Pero after nun, napag-isipan ko pa rin na apply na naman ulit ng Korea, at nag-start na talaga ako yung ng Korea, mag-apply. Kaso grabe, mag-aaral ka pa ng mga lingwahe nila guys ng ilang months, and then hihintayin mo pa kung kailan ka makakalabas. So sobrang tagal, naranasan ko din yun, but hindi ko na natuloy yung Korea kasi that time pandemic siya. So nagstay lang ako sa bahay. So ayun, ang ginawa lang namin yung online, more on online. Nagla-live selling kami. Nagla-live selling ako guys nung mga pandemic na wala talagang trabaho, galing ako ng Hong Kong. Nagla-live selling ako mga damit, bili kami ng damit, tapos ila-live selling namin, naranasan namin yan. Tapos meron kaming maliit na shop na ng mga damit na di-display doon namin dinidisplay para lang makaahon talaga na matustusan namin yung mga pangangailangan namin nung pandemic. Sobra, lahat tayo, 'di ba? Lahat naman siguro nakaranas ng hirap nung pandemic. So ganun yung nangyari sa amin. Tapos plus may sakit pa yung papa ko, ganyan. Kaya doon ako napasok sa parang sabi ko, saan ba tayo makakahanap nito ng another income? So yun yung ate ko, matagal niya na ako sinasabihan niyan, mag-join ka sa app na to, mag-join ka sa app na to. Ito kasi yung parang live streaming app siya guys, na hindi ko na lang sasabihin sa inyo kasi masyadong din doon, maraming bastos, maraming Doon ko nakilala si Craig. So yan, ang laking tulong din nung tapos talagang hanap ka ng paraan. Kaya thank you Lord pa din talaga na nalagpasan namin yung mga struggle na kahit may sakit yung papa ko, pandemic, tapos labas-masok siya sa hospital, na meron pa rin kahit paano nakatulong sa amin. And then, yun, yung live stream na yun, guys, na sinalihan ko, depende naman yun sa'yo doon. Ano siya talaga, yung parang, pwede bang magbanggit? Yung katulad ng sa Bigo, pero hindi Bigo yung ginoin ko. Sasabihin ko na nga sa inyo. Basta bahala na lang kayo guys, basta be careful pag mag-join ka sa mga ganitong app guys, ingatan nyo talaga kasi mararaming mga bastos dyan, mararaming ganito. Huwag kayong magpapadala, kumbaga anahin nyo lang nang mag-set kayo ng boundaries sa sarili nyo kung mag-join kayo. Be careful, 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 careful. So, nakilala ko si Craig sa app na tinatawag na Coco Live Streaming App. Yun, Coco Live Streaming App. Siguro, try nyo na lang i-search. Yan sila guys. Dati free pa yun, pero ngayon parang may bayad na. So yun, nagla-live ako doon. As in ganito, nag-chika-chika, tapos may mag-comment-comment dyan, tapos i-entertain mo sila, kakausapin mo sila. Yung parang Bigo Live, madami naman ngayon yan. Bigo
live streaming app, ganyan. Parang ganyan talaga siya, pero yung sa amin lang, Coco live streaming app siya. So, maraming mga ibang-ibang lahi doon, more on mga American, Canadian, halo-halo, marami. Ay na, ano yung camera ko na post. So, marami talaga doon guys, halo-halo. So, marami akong na-friends din doon, marami akong nakilala. And yun, mayroon din akong parang naka-chat-chat doon guys na gwapo siya talaga. So, ay, gwapo talaga siya. Hindi ko, tapos bata pa siya, parang 23 years old. Pero najowa ko siya sa app na yun, guys. Najowa ko siya that time sa app na yun. Pero, hindi ko nalaman na babaero pala siya. Pero, ang gwapo niya. Ang gwapo siya, pero najowa ko siya sa live na yun. Tapos, nagbibigay siya ng mga star. Ay, yung tawag doon kasi nung binibigay nila diamond. So, yung sa amin, diamond. So, pag 60 diamonds ka sa app na yun, mako-convert mo yun siya sa pesos ng 10,000. Every 60,000 diamonds, ang convert nun sa Philippine money is 10,000. So, doon nakatulong yun guys nung pandemic. Hindi ko talaga ipagkakaila din yun na nakatulong din yun nung wala kaming trabaho. Tapos yung shop naman that time, yung karinderya ni papa ko. Tapos pagamot pa ni papa ko. Basta guys, struggle. So, nagpapasalamat din ako sa app na yun na So, ayun. And then, mga malaki-laki din yung napera ko dun. Mga 150k. Kasi every month ko nga, maraming tao doon na sobrang ang lalakas talaga nila. Ewan ko kung anong ginagawa nila. Siguro may mga iba na silang ginagawa. Mga milyon na yung pera nila doon. So, wag kayong magkaano din doon guys sa app na yun. Very careful talaga kayo kasi maraming bastos doon. Gaya nga na sinasabi ko, sobrang daming mga bastos kahit saan ka. So, yun. And then, nung time na yun guys, so mga mag 1 year na ako doon sa app na yun. Nakaabot talaga ako ng 1 year guys. Pag hindi ako magla-live doon, magla-live selling ako. Talagang mag-isip ka ng paraan that time ng pandemic, ang dami mong naiisip na pwedeng mawala ang lahat, diba? So pwedeng magutom, mamatay sa gutom ang lahat. Kasi sobrang close nung pandemic, diba? Wala talaga tayong magawa that time. So, yun. And then, after noon, ng mga 1 year na ako dun sa app na yun, medyo na ako dun sa naging jowa ko, medyo na hurt ako dun sa naging jowa ko. Kasi nalaman ko na ang dami niya din palang babaeng nakikilala at kinakausap sa app na yun. So, yun. Nag-break ako doon. Parang, wala na, parang hindi mo naman matawag na jowa. Yun eh, kasi may pagkababaero pala yun siya. Taga-US yun. Bata pa siya. Pero, gwapo. So, yun, dahil gwapo, wala talaga. So, yun guys. And then, mga nun, yung parang feeling ko hindi na talaga nakaka-stress na din yung live na yun. Parang on and off na ako doon. Bigla namang dumating si Craig sa app na yun. Magti 3 weeks pa lang si Craig sa app na yun. 3 weeks pa lang siya, pero hindi yung lagi siya doon sa app na yun. Hindi, yung, siguro kasi si Craig na tao, hindi siya walang Facebook dati yan, walang WhatsApp, walang Facebook lang yan si Craig nung ako na yung nagjowa niya. Kasi sabi ko, gawa ka ng Facebook. And then, download din siya ng WhatsApp dahil sa akin. Kasi, nung after namin na mag-usap-usap ni Craig doon sa app na yun, sabi ko, gawa ka ng WhatsApp para doon na lang tayo mag-usap, hindi na dito. Kasi, di ba parang basta ganyan. So, yun. Naggumawa siya ng, nagka-WhatsApp na siya dahil sa akin at nagka-Facebook din siya dahil sa akin. So, yun guys, nung 1 week pa lang, mga 1 week pa lang si Craig sa app na yun, napadaan siya sa live ko. Tapos, nung napadaan siya sa live ko, hanggang na parang naano na siya doon, nainganyo na siya. Tapos kasi, daw ako, nang jolly daw ako sa live kasi nakakatawa, lagi lang daw ako nakatawa, nakasmile, na ganyan-ganyan. So, parang nag-enjoy siya. So, sa tuwing magla-live ako, tapos wala siyang work, nakatingin siya doon sa live ko. Tapos sinasabi ko, ang tawag ko pa nun sa kanya is Wizard. Tawag ko pa sa kanya nun Wizard. Kasi hindi ka maglalagay ng real name mo doon guys sa app na yun. Kundi ang ilalagay mo doon mga hindi totoong name. Huwag ka magbigay doon ng mga information mo na mga public mo. Huwag ka talaga kahit address, huwag mong ilalagay doon sa app na yun. So ang pangalan ko doon sa app na yun guys is Smile. Kasi lagi lang ako nakasmile. And then pag
pag nagsasalita ako doon, yung mga tao, uy, I like your smile, I like your smile, na lagi daw ako nakasmile, nakangiti, ganyan. So, yung nilagay ko na lang sa name ko, Smile. So, nilagay ko doon sa code name ko sa app na yun, Smile. And then, si Craig naman, yung pangalan niya is Wizard. Wizard. Parang ano pa yung picture niya pa noon, meron siya dito sa ano, yung sa glass. Wait lang, pakita ko sa inyo. Yung parang ganito yung kanyang profile picture doon kasi pwede kang maglagay ng hindi profile picture. So ganito yung profile picture ni Craig kasi ganito yung style ng hair ni Craig before, guys, mahaba ganito. And then yung bigote niya ganyan. Ganyan yung itsura ni Craig nung first ko pa siyang nakilala. So yun, nandun lang siya sa live ko. Lagi ang laki mag-send ni Craig ng diamonds ko dati. Nagsisend dyan siya ng 10,000 diamonds. Tapos habang nag-workout ako, nagla-live kasi ako habang nag-workout. So pag sabi niya, oh, do the push-up like this and I'll send you 10,000 yun. Pag naka-push-up ako ng mga ganyan, nagsisend yan si Craig ng ano guys, ng diamonds. So doon. Tapos, after nun, parang natutuwa talaga ako sa kanya kasi ang iba doon guys, sobrang bastos talaga, mga bastos talaga sila. Pero si Craig, never ever talaga, hindi mo siya makita na ano. Parang sa kanya, katuwaan lang, kahit hanggang ngayon, mahilig yan si Craig. Ganyan si Craig, pero joker yan. Talagang nasa, ano niya yung pagiging joker. So yun guys, nung start na yun, then, nung nagkakilala na kami ni Craig, sabi niya, nagtanong siya sa akin kung kumikita daw ako dito sa ganyan-ganyan. Sabi ko, oo, pag yung mga binibigay mong diamonds, pwede ko yan ma-convert sa ganito, ganyan. Sabi niya, talaga, ganyan-ganyan. And then nun, nung one time na first ko nakita si Craig, nag-join siya sa live ko. Pina-join ko siya sa live ko that time. And then nung nag-join siya sa live ko, yun ko nakita, nakita ko yung buhok niya na pag gano'n. And then may bigote siyang ganyan. Pero sobrang puti ni Craig that time. Sobrang puti niya talaga. Gustong-gusto ko yung puti. So, ayun guys, nung nakatawag ko siya, tapos sobrang slang, di ba? Kasi, nung first ko siya nakausap sa live ko, sobrang hiya-hiya ko talaga guys. Kasi yung kanyang pananalita, di ba? Very slang yung Australian. Meron silang mga accent talaga. Hanggang ngayon, meron na, kaya nung, first ko siya nakakausap, hindi ko pa talaga maintindihan yung mga sinasabi niya kasi sobrang bilis tapos sobrang slang. Pero normal nila yun. Tulad ng sabi-sabi niya dati, I reckon. Sobrang niya, tapos like, anong aircon? Anong aircon? So, ganyan. So, and sobrang saya talaga nung nandun kami sa app na yun, tapos nag-usap-usap kami dalawa until na nag-stop ako doon. Tapos, ano bang ibang ginagawa mo? Sabi ko, nag-live ako ng mga damit na pambenta. So, sabi niya, bigyan na lang kita ng tapos patuloy mo yung mga damitan mo na ganyan-ganyan. Binigyan niya ako ng pera that time. Ganyan ng si Craig doon. Tapos nag-continue ako sa live ng mga damit. So, pag nagla-live ako ng mga damit sa Facebook, nandun yan siya. Tapos, magawa ka ng WhatsApp, usap tayo sa WhatsApp, para ako sa kanya ba. So, yun, nag-usap-usap kami sa WhatsApp, tapos chika-chika, lagi. Tapos, simula nun, lagi ko na siyang kausap everyday. Everyday, hanggang sabi na, parang may flirting na kami. So, yun guys, nung, parang nagkakapalagayan na kami ng loob. Yun, lagi na kami nagbi-video call sa WhatsApp, lagi na siyang pag nandyan siya sa bahay, pinapakita niya ako sa kapatid niya, ganito, ganyan. Hanggang sa nagkaintindihan kaming dalawa. Then, doon na nag-start yung relationship namin. Tapos ako pa yung first na nagsabi ng I love you kay Craig. Sabi ni Craig, I want to say I love you first, but I don't want you to be scared or what. Kasi sabi niya, nagustuhan niya na daw talaga ako nung nag-uusap na kami. Pero never siya nagsabi na I love you kasi natatakot daw siya, baka ma-shock daw ako na, I love you? Hindi pa nga tayo nakikita sa personal. So, yun. Pero, nung na-feel ko na talaga, guys, ako yung nagsabi ng I love you kay Craig ng first. And then, sabi niya, oh my God, really? Yun, sabi niya, yun daw yung hinintay niya kasi gustong-gusto niya na sabihin, pero hindi niya daw masabi. Then nagplano na siya na pag mag-open daw yung border ng Pilipinas, magbabakasyon daw, pupunta daw siya sa Pilipinas para ma-meet ako, para ma-meet yung family ko. So, nandito na yung asawa ko guys at hindi ko ito matatapos ang video na ito. Nandito na siya. So, yun guys, ito na nag-start. Hanggang ngayon, dito na kami. Kasal na kami at bubuo kami ng sarili ng pamilya, ganyan, at sayang-saya lang. So, yun guys. So, tingnan natin kung matatapos ko yung video ko mamaya. For now, this is it. Bye! Nandito yung asawa ko.
Hi, vlog! Doon na siya, guys. Again. And here's my husband now, guys. In his home. Our home. Our home. I like to vlog in here because I like the You like the light? lighting. Yeah, it's very good. So yun, guys, kakain kami ng lunch. And I'm going with Craig. Yeah. So, see you again on our next vlog. Bye! Babe just had a new haircut. Yung haircut ng asawa ko before, guys, is yung dito. Sobrang haba dito and then may bigote. Pero ngayon sabi ko, babe, cut your hair. Yeah. Is that alright? Yeah, I like it. Oh yeah. Pero dati yung buhok niya, pakita ko yung picture niya dati, guys, yung buhok niya dito. So, yun na, guys. So, hi, guys! Nasa car na kami ni Craig and I'm gonna go with him in the office. Today is Thursday. Magagala-gala lang ako sa ano. And then, magbibigay ako ng resume sa mga shops. So, yun. Bye, guys. Bye, my love. Bye. So, hi guys! Nasa bahay na ako, guys. Hindi na ako nag-vlog sa town kasi sobrang lamig ng daming tao. Pero nakita ko yung friend ko doon. Kaya sumabay kami dalawa na namili. And yeah. And tomorrow aalis ulit kami kasi sasamahan niya ako magbigay ng resume sa kakilala niya. So, pakita ko sa inyo yung nabili ko today. Kasama siya, guys. Pakita ko lang tomorrow sa inyo yung friend ko na nag-vlog. So, nakabili ako nito. Ano siya? Fashion lang, guys. Dati $15 siya. So, naging ano na lang, $1. Fashion lang, guys. Pero ito, gold. And gusto ko lang kasi siya pag nagdi-dinner kami. So, mahilig ako sa mga ganitong design. Diba? Okay, so try natin. Oh, diba? Ang cute. Diba cute siya? Para ano lang ba? Pang fashion. Pero itong binigay sa akin ni Craig, yung gold. Terno ng sing-sing ko. It's a gold. Malalaking earrings na madikit lang siya. And then, ano, parang ganito. Mahilig ako sa mga ganitong design. Oh, diba? Ang cute! I like it. And then, bumili ulit ako nitong cardigan. Ang ganda siya. Walang katapusang damit na shopping. Kasi yan, diba? Para medyo ano ka. Yung parang formal ba? Yan. So, binili ko siya. Ang cute. Ganyan yung style niya. Bagay ito pag nagdi-dress ka or nakaganito ka. Para ano siya tingnan. Formal. So, madami na akong ganito. Ganda nitong kulay niya kasi flower siya. So, I like it. Ganyan talaga pag lumalabas ako, hindi maiwasan. Meron akong nabibili. Plus, naka-sale naman ito. Bumili ulit ako ng bag. Marami na akong bag, guys. So, yan. Ang cute niya. Ang ganda ng kanyang sling. Pag ganyan siya. Hindi yung kanyang style. Ganyan. And pag ganito. Ganyan. Naka-sale siya. Ay, maliit lang. Ganyan. Very cute. Suotin nga natin. Pwede mo siyang pahabain kung gusto mo. Ganyan. Ganyan. Diba ang cute? Wala siyang ano. Yung zipper niya lang ay nandito. Ito lang. Yung ganyan. Zipper. Tapos open na yung iba. May pocket naman siya. Ganda. I like it. And then ganyan yung ano na niya. Style niya. Then magnet lang. Ganyan. Ganyan. Ganyan.
So, yun lang guys. So, baka dito ko na i-end yung aking vlog again. Hindi nyo ulit makikita si Craig. Pero i-end ko na guys. So, nag-start na naman ako ng panibagong puzzle. By the way, ipakita ko pala. Meron pa pala akong ipakita. Bumili ulit ako ng home decoration. Yung fake lang siya na tawag nito. Fake na orchids. So, ganyan. So, ilalagay ko yan siya dito or doon sa ano namin, living room. Kasi itong original, ito, tunay ito siya. Tapos, tumubo na naman yung bago. Panibago. Nawala na yung dito. Panibago na naman. I really like orchids kasi. Pero ito siya, hindi na mamatay. Kasi fake. So, yun guys. And, isa pa pala, meron pa pala akong pinili. Suot-suot ko na yung bag. Bumili ako nito. Yung dami niya siya, 6 na. Kasi yung luma namin na pag nagkakape si Craig, nagmamarka na yung kape dito. So at least ito bago and flower. Diba? Dami ko na namang nabili. Ito lang yung problema pag umalis. Then bumili na naman ako ng spaghetti style Italian flavor dun sa grocery store ng Filipino shop. Then, bumili ulit ako ng century tuna. And bumili ako ng spaghetti. So, yan. So, dalawa. Pero lulutuin ko isa lang. Kasi, magluluto ako, bibigyan ko yung friend ko. So, yun lang guys. Pauwi na si Craig. Mamaya na lang din ako. Kung maka-vlog pa ako, mamaya mag-vlog. Pero, meron akong i-upload today. Yun lang guys. See you again later. Bye!